mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo mula October to December 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Leo, no? So, advance. Happy Halloween and Merry Christmas. Kasi ano to October to December. So, sasama ang Halloween at Christmas. So, okay, magsimula na tayo. Wow, ito magse-celebrate ang iba sa inyo kasi darating na ang kanilang knight in shining armor. So, anyone na gusto nila ay maaaring magbalik. Basta magsasaya sila sa topic ng love. Kasi romance din to Whether gusto pa nila yung ex o gusto na nila ay someone new. Eto, paparating na. Kasi minabasa ko Knight of Cups pwede rin soulmate. So, paparating na ang soulmate ng iba sa inyo. At eto na nga, magse-celebrate. O pwedeng twin flames to kasi may narinig din ako sabi. Ito, 11-11. Pwede rin siyang twin flames. So, paparating ng twin flames ng iba sa inyo. Pwede rin. Pero kung hindi naman single, sabihin natin in relationship yung iba sa inyo, edi magkakaroon ng understanding, magtutulungan kayo para mag-work ang connection. Pero nang dating sabihin natin kung in a relationship, magiging romantic yung connection nyo. Okay? Baka maging poetic all of a sudden ang isa sa inyo. Kaya magiging romantic. So, depende sa kung anong romance ang gagawin dito. Date o paggawa ng poems, songs, o patugtog, harana. Diba? Patugtog ng music, haharanahin. O baka ma-invite yung iba sa inyo. So, probably meeting, eyeball, date, posible. Maka-receive ng mensahe. At ang mensahe ay about love. Anyways, dagdagan pa natin. 3 of Wands. Knight of Pumpkins. So, sa case na to, ang dating sa akin, tawag dito, may iba sa inyo na magiging willing na maiba ang routine, i-welcome ang change. Kung ganun nga, nasanay na sila sa routine na ginagawa nila sa araw-araw. Yun na lang nang yun. So, sa 3 months na to, i-welcome nila ang change. So, pwede rin magiging somewhat rebellious yung iba sa inyo. Magiging ganun.
Somewhat ganun. Sa 3 months na to, meron ko, parang mag-explore sila dito eh. So, i-welcome ang change, maging open sa adventure. O baka ma-discover ng iba sa inyo na loyal pala yung partner nila. Na totoong loyal, ganyan. O mag-explore sa topic ng practicality o i-welcome ang topic ng patience. O magiging mas productive sa 3 months from now. Wala na maisip, ang hirap ng combination. So, punta na tayo dito. Ano pang masasabi nito? Waiting sorrow. Ano ba to? Combination to. Naghihintay. Kaya to. Kasi ano eh, may something na maaring mag-cause ng separation dito na, ayun, naghihintay. Yung iba sa inyo, o baka ma-homesick kung mapalayo man dahil sa work. Ano kaya to? So sabihin natin nag-away due to jealousy, ito. Naghihintay yung iba sa inyo, siguro na umamin o magbalik sa buhay nila. Yung person nila. O naghihintay na bumalik yung nawalang pera sa kanila, kundi man nawalang jowa to. O karelasyon eh, nawalang pera. So, ano eh, ang hirap din ng combination na to. Biruin mo. Waiting. Tapos sorrow. O pwede rin naman ganito. Long distance relationship to. O yung person ng iba sa inyo ay nasa malayong lugar. O baka foreigner o nasa abroad. Na yun nga. Baka mas mag-separate sila due to jealousy o sabihin natin nagkita sila pero kailangan na ng isa sa kanila na umalis na, bumalik sa bansa nila o bumalik sa bahay nila. Diba? Separation na ulit. Kasi ano eh, magkaiba sila ng lugar. Kaya babalik na sa pinanggalingan kung nag-meet man. Kaya ayan, magiging somewhat sad. Lalo na siguro kung ano, seaman. So, sabihin natin, ayun na, yung asawa niya o person niya, nakauwi na.
Kasi yung trabaho niya ay seaman. Ngayon, siyempre kailangan na bumalik ulit sa barko yung seaman. Di maghiwalay na naman sila. Ganun ang dating dito. Kaya ayan, magiging sad. Pwedeng ganun. O may ine-expect yung iba sa inyo pero for some reason baka hindi mangyari kasi may sorrow tayo dito. Ito naman expectation, sabihin natin ganun. Kasi waiting. So sabihin natin hinihintay magbalik ang ex o magkaroon na ng new love interest. Mukhang malabo pa para sa iba sa inyo. So ngayon, may iba to. Itong tarot natin. Ito, celebration kung someone new. Kung someone new, possible. Magse-celebrate, may darating na someone new sa mga single. Pero kung dito, ex siguro to. Reconciliation sa ex. Mukhang malabo. So medyo naiba yung kwento. So again, kung ex, malabo ang reconciliation dito. Pero kung ang person nila ay someone new, o crush ay someone new, o pag-welcome ng someone new sa buhay nila, na new love interest, pwede naman, may darating. Kaya lang pag from the past yung person, with ex-friend to, ex-lover, o enemy na gusto pang maayos, mukhang imposible dito sa 3 months. Well, anyways, punta tayo dito. Ano pang ibang mensahe ang masasabi nito para sa iba sa inyo? 2 card na lang ang kukunin ko. Babasahin ko na lang. So, extra message. Pay attention to red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. So, pay attention. Sa lahat ng tao na to, in general na, hindi lang sa relasyon, kundi sa lahat na nga, mga pakaibigan, katrabaho, kamag-anak. Kailangan mag-pay attention sa red flags. Etong huli, have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Well, anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.